Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito na itong paglingkod nyo, karoon ng Diyos, aka Tenet Martial Arts. So, atin pong dudugtungan ang kabanata po natin na patungkol sa paano ba ako nagiging magsasakang manggagamot ng tingero. So, dahil tapos mo yung vlog, recap lang natin na yung mga pangyayari sa buhay ko ay mahalaga. So, nasa nauna ko pong upload. So, ngayon po, para matunghayan nyo po, ang topic natin is ipo-focus natin kung paano nga ba ako nagkaroon ng ganito karaming gamit. So, papansin yan, siguro ilalapit ko sa inyo para makita nyo. Yan, paano ako nagkaroon ng ganyan karaming gamit. Yan, so, pinag-isa ko yan kasi magbabasbas tayo. Yan, may bato umo, may mutya ng tulya, may 5-in-1, may mutya ng baong, may pangil ng kidlat, may ngipin ng kidlat, at iba pa. So, yan. So ngayon, bago po lahat, sana po mahiling ko sa inyo na ma-like, share, at ma-subscribe nyo po ang video natin para po masusundan nyo po, masundan ninyo ang mga susunod na kabanata, ng mga katuruan po natin para po na matuntun din ninyo ang mga liwanag na hinahanap nyo sa buhay. Ngayon, balik tayo sa topic natin, paano nga ba ako nagkaroon ng maraming gamit. So nung unang panahon, dahil hindi ko tinanggap, yun ang sabi ko sa inyo, nung hindi ko tinanggap talaga ang daming pagsubok, dami kong mga pangyayari sa buhay na halos hindi ko sukat akalain na ito'y kaya ko malagpasan. So dahil ako'y sinubok, dahil tinalikuran ko ang talentong ibinahagi at binigay sa akin ng amang may kapal, which is ako'y isang nagiging antingerong manggagamot. Of course, dahil doon, so ngayon, focus natin is paano ako nagkaroon o naging isa sa dihamak na nakakita ng maraming gamit na mutya o singaw ng kalikasan tulad ng bato umo, mutya ng bao, 5-in-1, sa mga orasyon, paano yan ang silapit sa akin. So way back 2013, balikan ko ang taon, nung tinanggap ko talaga. So, way back 2013, is depressed ako noon. Kung i-recall nyo yung ano ko, 2013 na-depressed ako dahil hindi ako maging sundalo. At problema nga, of course, kasama ng love life. So, nung araw na yun, may isang taong lumapit sa akin na isa rin matuturing kong malapit sa buhay at kamag-anak ko rin. Lumapit siya sa akin at sabi niya, tara, sama ka sa akin. At meron akong sasabihin sa'yo, pero bago ko sasabihin sa iyo ang gusto kong ipahiwatig sa iyo, gusto kong munang iwaglit mo o tanggalin ang mga depression mo, nakakapag distress o nagiging dahilan na pagiging desperado mo. So ang nangyari nun, dinala niya ako sa bukid. At of course, hindi ako sanay na may taong kasama na may hawak na baril, kaya so sa daan pa kami, lagi akong nag-iisip, ano kayang gagawin nito sa akin. So, nung dumating kami sa area, yun, kinuha na baril niya. Siyempre, hindi naman natakot ako kasi kaibigan ko siya. So, tinanong ko siya kung bakit siya nagdala ng baril. Kami lang naman dalawa. Sabi niya, para mawala ang mga depression mo, ilabas mo ang galit mo, mag-firing ka. So, nag-load siya ng ilang bala. So, siguro 2 clip ng bala ang pinalabas niya. Inilagay niya sa magazine at sabi niya, paputok ka at langhapin mo ang usok ng baril para mawala yung depression mo. At yun, ginawa ko. Ang utos niya na magpaputok at lumanghap ng usok ng baril ay hinigitan ko pa, kasi bawat putok ng baril ay siyempre nagbabaga yung baril niya o yung buka. So, mapapansin yun, may mga scar yan sa braso ko. Kaso lang, yan yung mga parang bilog na puti. Yan ay paso. Yan po, pinasok ko sa dulo ng baril. Yun, nabunga ng depression ko. Bawat putok, pinapasok ko yung pulso ko. At hanggang sa nahimasmasan ako. Pagkatapos ako nahimasmasan, dahil yun ay papalapit ng Biyernes Santo, sabi niya sa akin, tanggapin mo kasi kung ano ang ibinahagi sa iyo ng amang may kapal. So, hindi ko sukat akalain kasi hindi naman talaga kami ganoon ka-close. At
Hindi ko din sukat akalain, bakit niya alam? Ayun nga pala din ay siya ay marunong. Marunong sa karunungang lihim at of course, magaling sa paghahanap ng mga bagay-bagay na nakikita sa paligid, which is mga singaw na kalikasan. Dahil siya ay bata sa kalikasan, maaga siyang naisama sa rebuilde. Matagal siya, I think umabot siya ng 10 years din sa pagre-rebuilde, kaya alam niya mga halaman, mga baging o mga kahoy na nagagamit o nakakatulong sa panggagamot at saka sa gera. So yun, tinuruan niya ako. Ay yung napapansin nyo sa bawat vlog ko, yung mga pinakikita ko sa inyo sa vlog, yun ay katuruan ng kaibigan ko. So tinuruan niya ako hanggang sinabi niya, darating na araw, tangkilikin mo ito para hindi ka maghirap. Kaya yun, 2013 yun. Kaya unti-unti nagiging interesado ako. Pero hindi ko pa ako nag-give up nun. Nasa isip ko pa rin ang pagiging makamundong bagay. Hanggang sa dumating naman yung bayaw niya na pinsan ko rin, kasi magkabilaan, pinsan ko sila. Dumating yung bayaw niya galing Surigao, yung nasasabi ko na may dala ng 24 at saka gamit ng haring bakal. So yan ay si Ad Crispinias. Isa talaga sa ka-impluwensya sa akin yon. Punta siya dito, tapos iniwan niya sa akin lahat niyang gamit. Mula sa 24 kopya, pati yung bandoler niya, tinatawag na bandoler o habak. Ano yun ay gamit daw niya panggera. At sinabi niya, iniwan niya sa akin at sabi niya, magagamit mo ito. Pero hindi ko yon tinangkilik. Ang ano ko lang is yung katuro ng nauna, yung dating rebelde na pinsan ko na siya naging commander din. So, yun ang turo niya sa akin, yun ang tinangkilik ko. At kumuha lang ako ng ilang orasyon. Sinanay ko 13 orasyon. So una doon is of course orasyon ng pantawag ng sariling lakas. Pangalawa is orasyon ng tawag nito, pagtawag ng sariling sandata sa katawan o baluti o sandata sa katawan. Pangatlo is pampawi ng galit. Pang-apat, liwas, taguliwas at saka liwas bala. At tinatawag din palipat ang tapos ano pa ba doon? Pampabalik ng bala sa kalaban, hindi pagputok ng baril, pag-agaw armas, at of course andun din ang kabal, pampawi ng galit, of course pampawi ng galit. So 10 na. Meron din dong pangkalahatang gamot, meron ding kontrasumbalik, at ang pang-13 panawag na spiritual cooling at saka ang basbas. Yun po ang unang tinangkilik kong gamit. So 2013 andito siya, tinulungan niya ako hanggang sa nagkahiwalay kami kasi siya bumalik sa kanyang dating landas. At of course naman, ako naman ay gumamit ng kung ano yung natutunan ko. Hanggang sa nagkahiwa-hiwalay kami. At yung gamit na iniwan sa akin ng pinsan ko, binalik ko sa kanya, pinakuha ko kasi hindi ko nagustuhan. Kaya bumalik siya sa Surigao, nagtrabaho siya sa Davao. Bumalik dito yung pinsan ko na may dala ng 24 at saka haring bakal, nagtaka na siya kasi ang dami ko ng gamit. Kasi nagtaka na din ako na talagang yung kalikasan ay talagang bigla na lang tumatawag sa akin. Nagpapakita na ng mga pangyayari na magiging pangyayari sa buhay, mga hinaharap, nakikita ko na. Of course, nakikita ko na din ang mga elemento. Hanggang sa hindi ko pa rin pinaniwalaan ito. Pumunta na naman ako ng pumunta pa ako ng Dumaguete, punta ako Davao, pumunta ako ng Kidlawan, nagtrabaho pa ako. Kasi hindi ko pa talaga tinangkilik yan, pero mayroon na akong gamit. Hindi ko pa lubos na tinanggap. Hanggang sa umuwi ako, at yun na kailangan ko lagpasan. Sa pag-edad ko kasi ng 30, may nagsabi sa akin na kailangan ko mag-ingat kasi ito'y maaaring mayroon akong pagsubok sa buhay na maaaring ikakamatay ko. Pero pag malagpasan ko ito, ay magiging tanyag ako at magiging
kilala. So siguro ito na yon, naging kilala ako. Pero akala ko kasi dati yayaman ko, hindi pala. Ito na pala, nagiging kilala ako sa pamagitan ng pagtuturo ng karunungang lihim. At yun naman ay pinapasalamat ko sa amang may kapal kasi hindi ko man pinangarap na yumaman. Gusto kong magkaroon ng salapi pero hindi naman kaya yaman talaga ang gusto ko. Kundi yung katamtaman lang. Of course, nun, papunta ko din, kahit ano, sinubok ko. Nagpunta na ako sa gubat, nagka-crop ng abaka, hindi ako mauwi dito. Hanggang sa na-realize ko na talaga na pag ang isang bagay na ibigay sa iyo ng Diyos na tinatalikuran mo, lalo kang maghihirap. Kaya yun ang ginawa ko, sumuko ako. Sabi ko, ito na talaga. Hindi ko na talaga kailangang iwasan pa. Kasi talagang mas naghihirap ako pag inaayawan ko siya. Kaya yun, tinanggap ko, binalikan ko ito. 2016, nagkasakit tatay ko. 2015, 2014, nagkasakit na tatay ko. 2016, ginamot ko siya. Yung kaalaman ko sa panggagamot, ginamit ko sa kanya. Gumaling siya pero nabinat siya. Gumawa siya ng hindi maganda. Meron siyang pagkakamali at meron din akong pagkakamali. Yun nga sabi ko, pag meron tayong ugaling pagkamatampuhin, kailangan natin kontrolin. Yun nga pala, pag may gagamutin tayo, hindi tayo dapat magtampo sa ating pasyente. Kaya yun nangyari sa buhay namin. Nagtampo ako sa tatay ko kasi meron siyang ginawa na hindi ko nagustuhan. Kaya yun, lahat pala ng mga orasyon, lahat ng dasal, lahat ng panggagamot na ibinigay ko sa katawan niya, nagwi-withdraw yun kasi ako'y nagtampo sa kanya. At yun, nabinat ang tatay ko at yun din ang ikinamatay niya. Pero yun talaga ang buhay niya. Kaya may isang manggagamot na punta dito. Yung isang manggagamot na punta dito para hukayin ang mga tinatawag na ibinao na sumpa dito sa amin kasi ang gusto ng kalaban ay maubos kami. Kaya nun, pumunta dito yung manggagamot. Nakita namin dito sa likuran, papunta sa palikuran namin. Nakuha namin yung maliit lang na supot na kulay blue, ang sisidlan. At nung sunugin namin ay hindi talaga siya. Nasusunog yung ginagawa naming panggatong, pero yung item o yung bagay na inilibing ay hindi talaga namin magawang masunog. Hanggang sa inorasyonan ng kasama kong nagpunta dito manggagamot, hanggang siya ay lumuha ng dugo o siya ay nasuka ng dugo. Ibig sabihin, talo siya. Lumabas sa ilong niya at saka sa bibig niya ang dugo. Talagang parang tinatawag sa Bisaya, apul-apul. Kaya nun, nagtaka ako kasi siyempre sumuka siya ng dugo, umatras ako. Lumapit yung anak niya at saka asawa niya manggagamot din. Nung paglapit ng asawa niya at manggagamot, bigla na lang pinagalitan niya. Huwag kayo, sabi ng manggagamot, huwag kayong lalapit, hindi nyo kaya ito. Kaya yun nangyari, umatras din yung anak at saka asawa niya. At ang pinagtaka ko, tinawag niya ako, sabi niya, hindi siya, dong, anhi ako dong. Ibig sabihin, bata, punta ka sa akin, lapit ka. Kaya yun, pinalapit niya ako, sabi niya sa akin, gamutin mo ako. Yan pinagtataka ko, bakit niya alam na marunong din akong gumamot. Kaya yun, ginamot ko siya. Siyempre, nung una nun, hindi ko ginamitan ng orasyon. Ang sinambit ko lang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Panginoon ko, tulungan mo ako kasi hindi ko alam ang kahinatnan ng paggamot ko nito. Pero sana po bigyan mo ko ng milagro at makatulong ako sa kanya. At ora mismo po, nung sinambit ko yun, pinatong ko yung kamay ko sa ulo niya at humawak ako sa lupa kasi hindi ko alam, baka matamaan ako ng sumbalik. At yun, sa awa ng Panginoon, tumigil ang pagdurugo ng kanyang ilong at saka pagsusuka ng bibig, ng dugo sa bibig. Kaya yun, matras na ako, sabi niya, bata, ikaw na ang makasunog niyan. Ibig sabihin, sabi ng manggagamot, hindi ko kaya sunugin yan, pero alam ko na kaya mo yan. At nagtaka na ako, nung ako na ang nagsunog sa gamit, nasunog ko. Kaya yun, nasunog ko na. Sabi ko sa kanya, Nay, okay ka na ba? Sabi niya, gamutin mo ako ulit para mas maging okay ako. Kaya yun, ginamot ko siya ulit. Nung ginamot ko siya ulit, sabi niya sa akin, mas malakas ka sa akin. Tumawa lang ako. Sabi ko, bakit naging ganun? Matagal ka na pong nanggagamot. Sabi niya sa akin, pasok tayo sa bahay niyo. So ito, nakaharap ako. Itong position kong ito,
Doon siya sa kabila, sabi niya sa akin, alam mo bang, na kung nakakagamot ako, na kunti lang ang gabay ko, ikaw ka pa, sabi niya, ikaw pa kaya na ang daming sumasama sa'yo. Kaya yun, sabi ko sa iya, sige po. So ano pong gagawin ko? Ang sabi niya sa akin, tangkilikin mo at panindigan mo para hindi kayo maubos. Ibig sabihin, nagiging obligasyon ko ang buong pamilya namin. Kasi kung hindi ko tatanggapin na ako'y maging isang antingirong manggagamot, mauubos kami. Pero kahit pa ganun, di ko talaga yun pinersonal. Pero nung mamatay ang tatay ko, nagbago ang mukha ng tatay ko. At kung ano ang mukha ng mangkukulam, kung ano ang mukha ng kalaban, yun ang naging mukha ng tatay ko nung siya'y namatay. Kaya doon ako na talagang totoong nakulam talaga ang tatay ko. Kaya yun, panahon ng lamay, doon ako sa kwarto, dasal lang ng dasal. Habang ang tatay ko dito naman ay pinupuntahan ng mga tao, pinadasalan para naman na makaakyat sa itaas. Hanggang sa nagpunta talaga dito. Nagpunta dito ang kalaban at pinalo pa niya ang kabao. At hanggang sa super ang nangyari, namatay ang tatay ko. Sa kanila naman, 3 ang nawala. So, nung talo ko ang 3 sa kanila, sinabi ko sa sarili ko, tigilan ko na. Kaya nung 2017, hindi na ako gumamit. Nung gumagamit lang ako ng pondo at poder sa pamilya ko at sa sarili ko. Kaya, yun. Balik na naman ako sa normal. Nagiging normal na tao, nagiging pasaway uli. Yun, bumalik sa pagbagsak na halos 5 piso hirap hagilapin sa isang araw. Kaya nung running 13 at running 27 to 28 ako, umiyak na ako. Kinausap ko, kung may mga 30 dyan, kinausap ko to. Kinausap ko na magpakita na. At sa awa naman ng Panginoon, nagpakita siya sa akin. At bigay niya alam kung ano ang function niya sa templo ng Amang May Kapal. At of course, kung gaano sila karami na nandyan. At sino ang nagmamayari sa batang yan. So yun, nung natapos na yun, unti-unti ko nang pinag-aralan ang karunungang lihim. 2017 pa rin, 2017 to 2018, sinubok kong mag-aral uli. Pero nung sinubok kong mag-aral uli, hindi na ako nakakatagal sa pagbabasa ng mga libro, ng mga normal na libro sa mga tulad ng economics o di kaya sa mga batas. So, hindi ako makapasa sa pag-aaral kasi sumasakit ang ulo ko pag nagbabasa ako ng normal na libro. Pero pag nagbabasa ako ng mga orasyon, Latin, karunungang lihim, nagtataka ko, tumutulo ang laway ko na manamis-tamis. Kaya yun, tinangkili ko na. Hanggang sa unti-unti na akong nanggagamot. At sa edad ko ng 30, doon naman, meron na naman pagsubok. Pag edad ko ng 30, doon ko nirealize na kailangan ko mag-ingat at of course kailangan ko talagang tangkilikin ang gamit para naman maiwas talaga ako sa pagsubok na maaari kong ikamatay. Kaya yun, masaklap man isipin na ang sumubok sa buhay ko ay isa sa dating commander ng rebelde at pangalawa naman ay sarili kong kadugo o sarili kong pinsan na parang kapatid ko. Pinuntahan ako dito at tinatawag na in Bisaya, gidunggab ko o kutsilyo. Ibig sabihin, ginamitan ako ng punyal. Sinaksak ako, pero sa awa ng Panginoon, sinaksak ako ng tinatawag ng flamenco. Yung maliit lang sa bulo. Maliit lang ng bahagya ng bulo. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Hindi naman ako natamaan kasi yun nagamit yun. Yun talaga ang nakakamangha pag meron kang aral ng karunungan. Kahit pa yung tao is papatayin ka na, magtaka ka talaga. Na kahit pa magtaka ka talaga hindi ka matamaan, nakikita mo ang galaw niya. Kasi parang ang hina lang ng movement niya, ang galaw niya. Kaya yung nakikita ko, hindi niya ako natamaan. Pagkatapos nun, doon ako na-realize na kung iiwasan ko pa, mas lalo ako maghihirap. Kaya nakonsulta ako sa pinsan ko, si Anito Introliso. Kaya sabi niya, tanggapin mo na lang na talagang ikay magagamot. Kaya sa edad kong 30, kalagitnaan ng 30 hanggang sa
31 at saka ngayon, yun na, tinanggap ko na. So, balik tayo, paano ako nagkaroon ng gamit. Nung tinanggap ko na, nagtaka na lang ako. Nung tinanggap ko na, sumuko ako sa ama. Kaya yung sabi ng katuruan ko sa inyo, para magkaroon tayo ng gamit, suko lang tayo sa kanya. Sinuko ko sarili ko sa kanya at sana sabi ko sa kanya, ibigay mo sa akin ang mga hinihiling ko. Kaya yun, ang nangyari, yun nga, sumuko ako. Pagkatapos nung pagsuko ko sa kanya, nagtaka ako mga kapatid. Kasi nagsidatingan. May isang anak ng ministro dala may isang kaban ng mga aral, karunungan sa panggagamot, pakikidigma na galing sa grupong Ilaga. Ibinigay sa akin kasi sabi na, ikaw lang ang kamag-anak namin at ikaw lang din ang nararapat. Kaya ibigay ko sa iyo. At yun ay galing kay Commander Minis Huyuhoy o Himinis Huyuhoy. Taga dito lang sa amin. So, binigay sa akin ng kanyang anak. Kaya tinanggap ko. At ang isa naman ay galing kang Traya. Pinadala din sa kanya at pinadala sa akin. Hanggang sa may nagpadala sa akin ng first 18, second 18. At of course, dahil mayroon na akong 24 dala ng pinsan ko last 2013, yung tinangkilik ko. At of course, mayroon din akong haring bakal yun. Tinangkilik ko. At yung sabi ko sa inyo na nagturo sa akin na marunong sa paghahanap ng mga mutya sa kalikasan at marunong paghanap ng mga kahoy o mga herbal o baging na nagagamit sa proteksyon sa katawan at panggagamot. Meron siyang aklat ng agila at yung binahagi niya sa akin, yun naman ay tinangkili at tinanggap ko. Ayun po. So, ibig sabihin nun, sekreto lang kung paano magkaroon ng mga gamit. Wala po tayong ibang uunahin, kundi ang pagsuko lamang sa amang may kapal, pagkat siya lamang po ang tanging makakatulong sa atin. At of course, sa tulong ng mga likas na yaman o mga singaw ng kalikasan, ay tayo ay tulong din sa ating kapwa. So yun po ang kadahilanan mga kaibigan kung bakit ako nagkaroon ng maraming gamit. Sumuko lang ko sa sarili. Kahit pa sa katuruan ng Biblia, sa hayag ng karunungan o sa lihim ng karunungan, yun lang. Sumuko ka lang sa amang may kapal. Sapagkat walang kabuluhan ang ating buhay kung wala ang presensya ng Panginoon sa atin. Kaya sumuko lang tayo para ang lahat ng bagay ay kanyang maidagdag. So tatapusin ko po ang vlog sa pamagitan ng pagdarasal para po na mas may maaral at sana po'y may napulot kayong kaalaman o aral sa akin. So, hanggang sa muli. So, ako'y magdasal. Pagkatapos ng dasal, tayo ay matatapos na sa vlog na ito. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Orasyon ng Paktero, Mikas ng Brando, Nabitagitay Gusong Kos, Akram Inderem Perdiyon, Santiago di Galing Garion, Nibansok Mas Akram Inderem Perdiyon. Sa ngalan na apat haligi ng mundo, sa mga sumsuntaran, sa ngalan na apat haligi ng mundo, pananalig dito sa sanlibutan, Madre di Kama, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang apat na ibig nabasbasan mo po, O Panginoon, kami pong naniniwala at nananalig at handang sumuko sa inyo, para po kami ay makatulong sa aming sarili, sa aming kapwa at sa ibang tao. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Diyos ko, Panginoon ko, amang may kapal, Abay Yahweh, ipakita at bahagi niyo po sa amin ang inyong pagkamakapangyarihan. Paterno Ser sa Tor Ariputin ito para ruta si Imbil, probutom be with me, probutom be with me, and be with us, day in all the time. Yeshua Adonai, Yeshua Elohim, Yeshua Sabaoth. Salva mi, salva nostro, diba, alleluia. Hanggang sa muli mga kapatid.